verses 15 to 17. Sabi po rito, "If you love me, you will obey my commandments. I will ask the Father, and He will give you another helper, who will stay with you forever. He is the Spirit who reveals the truth about God. The world cannot receive Him because it cannot see Him or know Him, but you know Him because He remains with you and He is in you." Amen. Sa Tagalog po, ang sabi dito, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga inuutos, dadalangin ako sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo." Punihin po ang pinagpala ng salita ng Diyos. So, our topic or theme for this morning is about the promise of God, and that is the Holy Spirit. He is the third person in the Trinity. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, most of the time, ay lagi natin binabanggit ang pangalan ng ating Panginoong Jesus, and that is very good. Kaya lang, hindi natin napapansin, napakadalang na ma-appreciate natin o mabanggit natin ang banal na Espiritu. Na kung saan, siya yung sinabi na ipinadala ng Ama na siyang pumalit o kapalit ng ating Panginoong Yesus para makasama natin habang tayo ay nandito sa sanlibutan. Amen? And specifically, sinabi rito, He is the helper. The Spirit of God, the Holy Spirit is the helper. So ngayon, tignan natin konti ang senaryo nitong ating binasa. Ano ba yung senaryo na to during the time na sinabi to ng Panginoon? Ito yung panahon na kung saan malapit na ipagkanulo ni Judas Iscariot ang ating Panginoon para siya ay ipako sa krus. Malapit na siyang taktin. Sino yung datakip sa kanya? Yung mga Roman soldier na kung saan pinadala ng mga high priest, mga Sanhedrin at ng mga Pariseo. Okay? So, during this time ay ginather niya yung kanyang disciple. At ito yung kanyang sinabi. Okay? Sabi rito, "Kung mahal niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga tinuturo." And then, sa verse 18, dun sinabi na idadalangin niya yung kapalit niya kay para sa atin. And that is the Holy Spirit, helper. Okay? So, nung pinabasa ko, yung kabuuan, itong chapter 14 na to, kung papansinin natin, tignan po natin yung last verse. Okay, please follow me. Dapat kasi babasahin natin to ng buo yung chapter na to. Mula dun sa verse 14 hanggang sa verse 31. Pero para mapaiksi natin sa oras, ay medyo isi-shortcut natin yung iba. Okay, doon tayo sa last verse. Ano yung sabi nito? Verse 31 ng chapter 14, "Gayon pa man, ipinahintulot ito upang malaman ng mundong ito na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko ang inuutos niya sa akin, tayo na, lumakad na tayo." Okay? So meaning, after niya magsalita, after niyang sabihin o kausapin ang mga disciple regarding o about the promise of the Father o the promise of God, ang banal na Espiritu, inaya na niya kaagad na umalis. Hello, are you listening? Amen. Inaya niya na kaagad. And then, kung titignan natin yung verse 1 ng chapter 15, biglang sinabi nito, "Ako ang puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga." So agad-agad, imagine, after niya i-share o
encourage o sabihin, the promise, the Holy Spirit, sabi nga, halina kayo, alis na tayo kasi parating na sila. And then agad-agad, sa chapter 15, sinabi doon na ako ang puno ng ubas. So ngayon, pinag-aaralan ko to kasi ang way ko ng pag-aaral ng Bible, babasahin ko yung nauna at babasahin ko rin yung sumunod. Okay? Hindi po pwedeng yun lang. Kasi kailangan maintindihan ko yung kabuuan. Bakit nasabi yun? Hello? So, nung tinignan ko to, sabi ko, bakit ganun? Inaya niya na umalis na after siyang magsalita patungkol sa Holy Spirit, and then agad-agad sinabi niya, ako ang puno ng ubas. Ano ba yun? Habang naglalakad ba sila? Nagsasalita ba ang Panginoon? When I pray to the Lord, to the Holy Spirit, sabi ko, Lord, ano po ba to? Random po ba to? Yung bang 14 and 15 is random. Alam niyo po, titignan natin yung kabuuan. It is not written randomly. Hello? So meaning, yung chapter 14, sinabi ng Panginoon yon at sinundan ng chapter 15, pero yung chapter 15 ay sinabi ng Panginoon sa ibang pagkakataon. Are you with me? Nasabi niya to sa kanila before. Pero because John write this to the empowerment of the Holy Spirit, ikinonect niya. And what is the connection? Okay. So titingnan natin yung chapter 14, chapter 15, chapter 16, and chapter 17 is preparation of God sa mga disciple bago siya dakpin. Hello? Are you with me? Again, chapter 14, 15, 16, and 17 is preparation of God bago siya dakpin, kulihin, at the same time, bago siya umalis dito sa sanlibutan. Parang isang magulang. Sino po yung magulang dito? Ayan, katulad ng testimony ni Kapitana, 3 days siyang pumunta ng Baguio. Siyempre, bago yung pumunta ng Baguio, prepare niya muna lahat. Tama ba, Kapitana? Diba? Pagkain, schedule nila, inalam, lahat. Kasi ako magulang ako eh. Before I go to some place, especially kung ito mga 3 days ako, 2 days, 3 days, talagang pagkain. Katulad nung nagpunta kami sa convention. Bago mag-convention, na malengke ako. Prepare ko yung baon ng anak ko. Nakalagay siya sa baunan, iinit na lang niya. Nakasulat doon kung ano yung mga, alam niyo, para lang sa ganun, pag nawala yung presensya niya, alam niya magiging okay ito. Tayo. Alam ko na magiging okay yung mga anak ko. O yung anak ko. Hello? So ito yung ginawa ng Panginoon. Dito sa chapter 14, 15, 16, and 17, it is the preparation, message of preparation of God before siyang pumunta sa Diyos Ama sa langit. Are you with me? Hello? Okay, tignan po natin. In chapter 14, 15 to 31, this is the promise of the Holy Spirit. Sabing ganon sa verse 18, tignan po natin, chapter 14, verse 18, sabing ganon, hindi ko kayo iiwang nangungulila. When I go, you will not be left all alone. Okay? Sino dito yung pag-aalis at walang kasama yung anak nyo? Tatawag kayo ng kamag-anak. Yan, di ba? Pwede bang doon ka muna sa bahay? Kasi aalis ako eh. Naka-prepare naman na yung pagkain. Lahat naman ng nakahanda na. Doon ka muna sa bahay. Ang pipiliin mo, yung alam mo mapagkakatiwalaan at mapapanatag ka
Dahil meron kang iniwan sa bahay na kasama ng iyong anak na iyong mahal sa buhay. Right? Ganon higit ang ating Panginoon. Bago siya umalis at mawalay sa mga alagad, He makes sure na merong papalit sa Kanya, maiiwan sa atin, nasasamahan tayo, saan man tayo magpunta, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man, and that is the Holy Spirit. Are you with me? Amen. Hallelujah. Sabing ganon, again in verse 18, when I go, you will not be left alone. Ito yung maganda sa Tagalog eh. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Imagine? Lahat orchestrated by our God. He makes sure na hindi tayo mapapahama kahit wala siya. Are you with me? Okay? So, tignan natin. Makikita natin dito, number 1, assurance na hindi tayo mag-iisa kailanman. Yung pangako ng Panginoong Ama, okay, na ipinanalangin ng ating Panginoon, walang iba ang banal na Espiritu, yun ay patunay, assurance na kailanman hindi ka mag-iisa. Iiwan ka ng iba, iiwan ka ng lahat, pero never kang iiwan ng banal na Espiritu. Are you with me? Praise be the name of the Lord. Ngayon, tignan po natin. Hallelujah. Kapag umalis ang Panginoong Jesus, ang sabi nito, kahit wala na siya at hindi pa siya bumabalik. Kasi promise niya, babalik siya eh. Tama? Magulang, habang hindi pa tayo bumabalik, may kasama sila, iniiwan natin. At habang wala pa tayo, ganun din higit ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu, ang siyang tutulong sa atin sa lahat ng ating mga dapat gawin. Take note of the word, dapat gawin at hindi gagawin. What is the difference? Meron kasi pwedeng gawin tayo na gusto lang natin gawin, pero hindi naman dapat gawin. Na minsan akala natin okay. Minsan akala natin sa ministry okay, nun pala dead works. Are you with me? Hallelujah. Okay. So sabing ganon, proof of the love to Jesus is through accepting and obeying His commandments. Kasi sinabing ganon eh, if you love me, balik po tayo doon. If you love me, you will obey my commandments. Okay? So, iniwan niya ang banal na Espiritu sa atin para mayroong tutulong sa atin na gagawin kung ano yung inuutos niya sa atin. And obeying the commandments, accepting and obeying the commandments of God, of our Lord Jesus Christ specifically, is the proof of your love to Him. But without the Holy Spirit, we cannot obey. Hello? That's why there comes a time we disobey because we neglect the Holy Spirit in our life. Alam niyo po ba, during the time na nag-disobey ako, obviously, I neglect the Holy Spirit. Nawalan ako talaga ng time sa Kanya. Meditation, yung love, nawala. O hindi man nawala 100%, pero nagkulang ako.
I neglect the Holy Spirit. Yes, I pray. Pero when we talk about relationship with the Holy Spirit, we need to spend quality time with Him. Hello? Are you with me? Amen? Okay. So, ano yung pangalawang makikita natin dito? Verse 25 to 29. As I said, dapat babasahin natin ng buo, pero pinipig ko lang yung mga verses. Verse 29 o 25 to 29. Sabi rito, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. So you see, dito pa lang obviously talagang preparation na bago siya umalis, hinahabilinan na niya. O anak, aalis ako ha. Huwag kang pupunta kung saan-saan. Hanggat maaari, alas 7 pa lang, nandito ka na sa bahay. Andiyan naman na yung mga iluluto mo, everything. Pagkain mo, lahat, nandiyan na. Damit mo, nandiyan na lahat. At saka nandiyan naman si tita mo, iwan ko yan, para makasama mo, para kung sakasakali, may emergency, huwag naman ipahintulot ng Panginoon, nandiyan si tita mo, kasama mo. So sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ito, bago mangyari ang lahat. So meaning, talagang inihanda niya ang disciple bago siya umalis. Hello? Okay? So, ano pong makikita natin dito? This is the assurance that you will not do the commandments alone. Are you with me? So, basahin natin ng tuloy-tuloy. Verse 25, sinabi ko sa inyo, mga bagay na ito, habang kasama pa ninyo ako, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang hinihiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na ibibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Hello. So, ang sinasabi rito, this is the assurance that you will not do the commandments alone. Kasama natin ang banal na Espiritu para sundin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Para gawin kung ano yung inuutos ng ating Panginoon. Take note ha, it's not about the commandment of Moses. Specifically, sinasabi dito ang inuutos ng ating Panginoon. Mamaya makikita natin, ano nga ba yung inuutos ng Panginoon? Parang ang hirap namang gawin yung isang bagay na inuutos sa'yo, na hindi mo naman talaga malinaw sa'yo kung ano talaga yung inuutos. Sino po yung nakakaunawa o alam mo talaga specifically ang inuutos ng Panginoon? So, tingnan po natin, ano ba yung sinasabi ng Bible, okay? Tingnan po natin sa chapter 15, verse 12. Sabi rito sa chapter 15, verse 12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Okay, ano po sabi sa English? My commandment is this, love one another just as I love you. Ito yung isa sa utos na sinasabi kasi sa nauna sa commandments with S. So ibig sabihin, hindi isa lang. More than one, yung inuutos ng ating Panginoon specifically. At ito yung isa, love one another. May karungtong yun. Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So, ibig sabihin, this is the kind of love that Jesus gave to us. And that is the agape love, the unconditional love. Hindi yung mahal mo lang isang tao kasi mabait sa'yo. Hindi yung mahal mo lang isang tao kasi maganda yung pinapakita sa'yo, hindi ka nai-stress. Hindi yung mahal mo
mo lang ang isang tao kasi walang ginagawang hindi maganda sa'yo at pinapaboran ka. Kapatid, tandaan natin before we are enemy of God. Are you with me? Are you listening? Before we are enemy of God, but when we encounter the agape love of God, mula sa pagiging enemy, we became friend of God. Are you listening? So ito yung unang utos. Minsan nakala natin, yung pagiging masipag sa ministry, prove that you obey God. Kapatid, ang pagiging masipag sa ministry is just bunga ng pag-ibig. Yung pagbibigay mo is also bunga ng pag-ibig. Kasi hindi ka pa pwedeng sabihin minamahal mo ang Diyos, tas tatamad-tamad ka sa ministry. Hindi mo po pwedeng sabihin minamahal mo ang Diyos, tapos hindi ka makapagbigay ng buong buo sa iyong ikapo. Hindi ka makapag-pledge man lang. Hindi ka man lang makabunot para makatulong sa iba, pero nagagawa natin mag-iwalay. Hindi masama mag-iwalay, kapatid. But make sure sa pag-iwalay mo, nakakatulong ka rin. Nakakapagbigay ka ng ikapo. Nakakapagbigay ka ng dapat na ibibigay mo. Kapag nakita mong may nangangailangan, posibleng mananahimik ka lang. Are you with me? Nandyan po ba kayo? Amen? Hallelujah! So, hindi natin magawa kasi we neglect the helper para magawa natin kung ano yung commandment of God. Mas madalas nananaig sa atin yung ating sarili. Pastora, ang hirap naman yatang mahalin. Bakit madali ka bang mahalin ng Diyos? Mabait ka ba talaga? Oo, pagtulong. Are you with me? Lahat tayo, hindi karapat-dapat. We are not worthy for His love. But despite of that, He loved us unconditionally. Sabi ganon, that kind of love ang kinakailangan ipakita natin sa mga tao. Bakit? Tinanggap mo yun eh. If you really receive and experience that kind of life from God, pwede mo ibigay yan. Bakit? Kasi nasa iyo eh, naranasan mo eh. Tandaan natin, hindi mo kayang ibigay yung isang bagay na wala sa'yo. Hello? So sino po dito ang nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos? Pwede po bang itaas natin ang ating kamay? Amen. So dahil tinanggap mo yan, kaya mo ring ibigay sa iba. Amen. Hallelujah. Minsan ang dami natin pasakali na para bang yung paggawa natin sa ministry, hello. Pag-ibig muna. But again, ulitin ko po, kung talagang may pag-ibig tayo, katulad ng ating Panginoon, hindi tayo tatamad-tamad sa ministry. Hindi tayo tatamad-tamad at hindi tayo kuripot sa pagbibigay. Amen? John 3:16, for God so loved the world. Ano yung proof ng love niya? He gave. Diba? So pag nagmamahal ka, nagbibigay ka. Amen! Hindi lamang to, pagbibigay ng pastora, pumunta na ako doon. Hindi naman. Remember, si Lord, pinuntahan tayo mula langit, bumaba sa lupa. Are you with me? Pero tayo dyan lang. Nalalayuan pa tayo, hindi pa tayo nakakasama kay pastora. Hello? Kaya kailangan natin maging sensitive
and empowered by the Holy Spirit upang sa ganon. Kahit walang sinasabi si Pastora, Pastora, sasama ako. Pastora, ano pong gagawin ko? Hindi ka na sasabihan pa. Ikaw mismo. Bakit? Kasi nandun yung banal na Spirit. You are very close with the Holy Spirit. Are you with me? Amen. Okay. Sabi ni Pastora, exhortation lang daw. Parang hindi ko magawa. Mukhang mayroong part 2. Hallelujah. Praise God. Okay. So again, anong sabi rito? Assurance na hindi tayo nag-iisa, and also, ito, sabing ganon, assurance that you will not do the commandments alone. And what is the commandment? Verse 12 ng chapter 15, love one another. And the second commandments na kinakailangan maintindihan natin is in Matthew chapter 18 to 20, and that is what is that? Great Commission. Yung dalawa na yun. Love one another and do the Great Commission. And what is the Great Commission? Go and make disciples of all nations. Father, Son, the Holy Spirit, teach them to obey. And I will be. Yun ang importante sa lahat eh. I will be with you until the end of the world. Hello? Kung wala itong verse 20, huwag ka nang humayo. Parang awa mo na, pagkakalat ka lang. Pero dahil meron nangako na kasama natin sa lahat ng ating gagawin, to go, to make disciple, to baptize, and to teach, gawin po natin to. But make sure you are always dwelling in the presence of God. Make sure na kaya kahahakbang kasi meron kang kasama. Not only on your own knowledge, on your own skill, yung skill mo na yan, ilalakipan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Para makikita natin yung resulta. Yung resulta na galing sa Diyos. Ano yung resulta na galing sa Diyos? A changed life. Hindi yung dami ng bilang ng tao, kundi yung taong tunay na binago ng Diyos. Hallelujah. If you remember, during the time ng Panginoon ay nandito, thousands of people, men pa lang 5,000 na sumusunod sa Kanya. Naturuan, nakinig, kaya sumusunod, di ba? Pero nung dumating yung panahon ng persecution, na ang lahat ng kakampi or maniniwala at susunod pa rin sa Panginoon ay madadamay. So, anong nangyari? Yung mga nakaranas ng himala, kasama rin silang sumisigaw, crucify, crucify. Are you with me? Kapag tayo nagdodwell in the Holy Spirit, pag dumating yung mga matitinding pagsubok, mananatili ka, nakatayo sa pananampalataya. Hindi yung kinulang ka lang ng budget, adyawan. Meron lang nagsalita ng laban sa'yo, ayoko na. Hindi mo lang magawa yung gusto mo, kasi iba yung pinagagawa ng Diyos sa'yo. Hahanap ka ng verse sa Bible para patunayang tama ka.
Kapatid, hindi po madali ang buhay natin sa mundo. That's why pinadala ang banal na Espiritu. Kung madali, dapat hindi na pinadala ang banal na Espiritu. Tama po ba? So talagang inihanda ang disciple na siya namang itinuro sa atin na ang pagiging Kristiyano sa gitna ng mundong ito is not easy. That's why we need the Holy Spirit. Kahit anong talino mo, kahit anong gawin mo, kahit anong galing mo, kahit anong talento meron ka, still, you need the Holy Spirit. Kasi yun lamang ang paraan para mapangiti natin ang Diyos. And that is our ultimate goal. Mapangiti ang ating Panginoon. Ang ating Ama sa Langit. Hindi yung magpaganda ng papel sa mundo. No. Hindi tayo tagalupa. Lalo namang hindi tayo ano yun yung kay Enteng Cabisote? Encantasia. Ha? Encantasia. Encantasia. Hindi tayo taga doon. Lalo. Right? Taga saan tayo? Taga langit. Philippians chapter 3 verse 20. We are citizenship in heaven. Right? Amen. So, hindi tayo taga rito. Kaya hindi ito yung magbabalidate sa atin kapag ka tayo ay talagang okay. Are you with me? Amen? Okay? So, minsan meron tayo mga sitwasyon na hindi maintindihan ng iba. Bakit nangyayari yun? Bakit ganon yung sitwasyon? But we need to trust God. We need to trust God for everything. At kailangan natin mag-submit sa banal na Espiritu upang na sa ganon, kahit sa mga difficult situation of our life, maka-align pa rin tayo kung ano talaga ang nais ng Panginoon. Amen? To love one another and to make disciples. To do the Great Commission. Amen? Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ba'y talaga nag-dwell dun sa dalawa na commandments nila? Iiwan ko kayo pero ito yung pinagagawa ko sa inyo. Alam kong hindi nyo kaya itong gawin mag-isa. Kaya ang banal na Espiritu, padala ng Ama sa inyo. At yung banal na Espiritu na yun, na pinadala ng Ama sa mga disciple, is the same Spirit that we receive, and that is in us. So meaning, yung kind of commitment and obedience of the disciple, kinakailangang makita sa atin. Bakit? Hindi naman sila nakagawa ng gano'n because of their own effort. Nagawa nila yung klase ng commitment and obedience na yun because of the presence of the Holy Spirit in their life. Are you with me? Hallelujah. Okay, let us continue. Chapter 15. 1 to 17. Gusto ko kasi makita natin yung connection to mga to, na tunay na prepare ang disciple ng mga alagad ng ating Panginoon hanggang sa atin sa ngayon. Okay? Sabi nito, Jesus uses the famous metaphor of the true vine kasi ito yung ako ang puno ng ubas. Tama? Sa chapter 15. Hello? Amen. Jesus, the real vine. Ito yung chapter 15. From verse 1 to 17. Sabi nga, He explained that staying close to Him is like a branch staying in vine. This builds directly on chapter 14 by showing how the disciple will stay connected to Him and to the Holy Spirit after He leaves.
So, ibig sabihin, nung sinabi ng Panginoon na ipapadala ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa atin, sa chapter 50 naman, sinabi naman doon na kinakailangang manatili tayo sa Panginoon at sa banal na Espiritu. Yun yung kahalagahan, to stay close to God. Hello? To stay connected to God. Sa paanong paraan? Through obedience. Nandyan po ba kayo? To stay connected and be fruitful is God's will in our life. Kaya binigay ang banal na Espiritu through obedience in His commandments to love one another and to do the Great Commission. Without obedience, there's no genuine love. Hello? Kaya kung mahal nyo yung mga magulang nyo, dapat sinusunod nyo. Kung mahal nyo ang pastora nyo, dapat sinusunod nyo. Amen? Lalo na higit ang ating Panginoon. Ulitin ko po, without obedience, there's no genuine love. Genuine joy comes in obeying the commands of Jesus. Minsan naghahanap tayo ng kagalakan sa ibang bagay. Pero gusto ko po maintindihan natin. Magkakaroon lang tayo ng genuine joy in our heart kapag talagang nagawa natin yung design ng Diyos sa atin. Yung kagalakan o kasiyahan na nararamdaman natin sa ibang bagay, temporary lang yun. Pero iba yung kagalakan kapag talaga nasunod mo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon. Let us read verse 11 ng chapter 15. Sinasabi ko sa inyo ang bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayoy, malubos ang inyong kagalakan. Malubos. Sabi sa English, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. So minsan naghahanap tayo ng kagalakan sa ibig. Pero malinaw yung sinasabi nito para malubos yung kagalakan natin. Okay? Kailangan magawa natin kung ano yung inuutos ng Panginoon. To love one another. To do the Great Commission. Totoo po yun. Alam mo yun, kahit pagod na pagod ka na, pag alam mo mayroong nangangailangang kaluluwa, meron talagang dapat makarinig ng kaligtasan ng pag-ibig ng Diyos, gagawin mo pa rin, nahakbang ka pa rin. At kapag nagawa mo yan, iba yung ano eh. Yung joy mo talagang nandoon at yung lakas talaga sa'yo, physically, di mo maintindihan na re-restore eh. Hello? That's the importance of obedience to the commandments of Jesus Christ. Para yung joy natin makumpleto. Yung pagsama-sama natin sa bawat isa, nasisiyahan tayo. Tama naman yun. We need fellowship with each other. Pag pinag-usapan yung joy na galing sa Panginoon, ibang usapan yun. Yun yung joy na talagang kahit may problema ka, hindi mo maintindihan bakit ganito yung nararamdaman ko. Ang saya-saya ko. Bakit? Kasi nasunod mo kung anong pinagagawa ng Panginoon. Amen? Okay? So next, sabi rito, again, sinordkan ko lang, 18 to 27 ng chapter 15, ito naman yung pagkapuot ng sanlibutan, the world's hatred. The world's hatred. So dito, binigyan din naman ng Panginoon na talagang kamumuhian tayo ng sanlibutan. So, pinapakita talaga rito na hindi madali ang pagiging Kristiyano. Totoong Kristiyano, ha? Pero kung dual citizen ka, makalupa at makalangit, eh talaga naman. Para kang kung ano bang hayop yun na kapag ka nadikit? Hunyango. Yan. Para hunyango. Kung saan ka natin kasama mo mga worldly ka rin. Kasama mo yung mga Christian ka rin. Hindi pwedeng ganun. Dapat kapag ka Kristiyano kang totoo, pagkakasama mo ang worldly,
Kristiyano ka. Why? You are the light of the world. Amen? Hindi, pastora, kasi gusto ko silang maabot. Tama naman. Pero si Lord, nakisama siya, pero hindi siya nakisama. Sabihin, hindi niya ginagawa kung ano yung ginagawa ng mga nasa sanlibutan. So, nangyayari ngayon, nagiging pattern na, maging sa church, ang pattern ng mundo. Sa worship, parang disco pub ang church. Grabing gumastos sa mga pika-pika. 100,000. Para daw kay Lord. Para nga ba kay Lord? O para mag-enjoy sa pag-awit o pagsayaw? 100,000 makagastos sa mga instrument. Sa pagtulong, magkano yung binibigay mo? Hello, church. Kailangan makita natin to. Baka mamaya may mga dead works tayo. Are you with me? Amen? Okay. So dito, sabi nga, the world hatred, ang pagkapuot ng sanlibutan. The world hates you. Jesus chose you from this world and you are not belong to it. Pinili ka ng Diyos, hindi ka taga dito. Ikaw ay taga lang. Again, hindi ka taga lupa. Kaya ka kamumuhian ng sanlibutan. Are you with me? Totoo naman eh. Di ba? Yung asawa ni... Sino yun sa sex ba? Nag-stand siya. Kung ano yung sa palagay niyang dapat niyang tayuan. Diba? Dami nagalit sa kanya. Nakakalungkot kahit Kristiyano nagalit sa kanya. Mali daw yung pamamaraan niya. Paano pamamaraan ba dapat? Hello? Hindi dapat hindi ka nakaka-open. Hindi naman siya naka-open. Talaga lang mau-open. Kasi nga, mali ang ginagawa. Si Lord, di ba? Nung siya'y nandito, paano ba siya magsalita? Binibaby ba niya? Binubulaklakan ba niya? Very sharp ang Panginoon and direct to the point kapag siya ay nagre-review kahit na sino pa ang masagasaan. Kaya maraming nagalit sa kanya. Tama po ba? Bagay yung mga sinasabing nagtuturo ng Old Testament, galit na galit sa kanya. Nandyan po ba kayo? Amen. Okay? Talagang kamumuhian tayo kung tatayo tayo sa kung ano tayo. Na tayo ay tagalan. Kaya lang, baka mamaya, magkamukha lang. Parang hindi na differentiate. Sa pananamit, sa itsura, sa kilos. Kagabi, andun yung mga anak ko. Naging topic namin yung wearing swimsuit ng mga huwag na Christian, leaders of the church. Tinanong nila ako, ma, agree ka ba na magsuswimsuit ang mga leaders of the church? Merong scenario nangyari before nung kami ay nag-mission sa Palawan. After the mission, nag-swim kami sa beach. Kasi magaganda ang beach doon. And then, yung mga kasama kong mga leaders ng ibang church, naka-swimsuit. Two-piece like that. So ako, naka-short, naka-t-shirt. Ngayon, merong isa doon, parang hindi niya alam kung mag-swimsuit siya. May baon siya. Hindi niya alam kung mag-short siya kasi nakita niya ako eh. Ba't si Pastora hindi naka-swimsuit? Parang something like that. Kinausap niya ako. In the front of the pastors, the leaders of the church, tanong, Sora, sabi niya, anong stand mo? Pwede ba mag-swimsuit ang mga leaders of the church? So, hindi pa ako sumagot yung isang pastor. Ang sabi niya gano'n,
Bakit pag maliligo ka ba, kailangan nakapantalong ka? Kailangan di ba pag naliligo ka, wala kang damit? Sabi ko, ay pastor, excuse me. Ako, kahit nasa banyo ako, wala akong damit pag naliligo. Pero pag nasa labas ako, na nakikita ng lahat ng tao, bakit ko ipapakita yung katawan ko? Kahit mas maganda katawan ko sa kanya. Hello? Yun yung sinasabi natin. Pwede tayong makasalamuha, pero kinakailangan we need to be the light of the world. Ano kung hindi ako magpa-sexy doon? Kahit naman hindi ako magpa-sexy, pagka-sexy ka talaga. Hello? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Anong purpose na magsusingsot ka? Kasi ang hirap maligo ng nakadamit sa loob ng banyo. Oo. Pero pag nasa labas ka, nasa beach ka especially, nandyan po ba kayo? Amen. Yun ay isang simpleng example na sinasabi ng Bible sa atin. Kamumuhian talaga tayo. Alam niyo po, yung time na yun, some of them, ang tingin sa akin, yung extreme naman yan si Pastora. Pero ngayon, pag pinag-usapan kasi, ang kalooban ng Panginoon, extreme talaga. Kasi hindi siya sa libutan sa langit Hello? Kasi para ang gustong mangyari ng some Christian, iaalay natin ang kalooban ng Diyos sa kalooban ng mundo. Paano natin marireach sila? Kung ganun tayo. Tignan natin. Hiyaan natin ang banal na Espiritu ang Diyos. Are you with me? Amen. Kamumuhian tayo. Alam ng Panginoon mo. Kaya, pinigay ang banal na Espiritu. Hello, mga estudyante. Mga nagtatrabaho. Saan man tayo nandoon, we are the light of the world. Dapat nakikita sa atin si Kristo. Amen. Dapat hindi tayo sorry for this as a Christian mga kabataan. Huwag tayong mag-dwell sa pakyut ng mundo. Amen. Kung hindi tayo maka-flow sa puso kung hindi tayo makabili ng mga signature. Hello? Kahit hindi signature, kahit ukay lang yan, nasa nagdadala. Amen? Hallelujah! At kailangan confident ka. Kasi bakit? Naka-align ka sa Panginoon. Yung confident natin ay palaging nakaduel sa ating Panginoon. Amen? Okay? So, malapit na tayo matapos. Mga 1 hour na tayo. Okay. So, next. The world hates you, they will persecute you. In genuine loving Christ and obeying Him will result persecution. Listen to this. Yung tunay na pagsunod sa Panginoon, nagre-resulta palagi yan ng persecution. Ng negative sa mga tao. Subukan niyo. Sa school niyo, saan man kayo nandoon, mag-stand kayo kung ano yung tama. Nakikita niyo yung resulta. Hello. At sabi rito, in verse 28, the Helper will come, the Spirit who reveals the truth. Anong ibig sabihin nito sa verse 28 ng chapter 15? The Helper will come, the Spirit will reveals the truth. Ano po yun? To guide in truth, the Spirit acts as a helper and guide for believers in a difficult world. So yung Spirit of truth na yun, na sinasabi sa chapter 16, I'm sorry. Ito yung tutulong sa atin at mag-guide sa ating mga believers sa mga difficult situations, sa difficult world. Amen? Ang Holy Spirit. Okay. Chapter 16,
1 to 4, I have told you this so that you will not give up your faith. So again, sinabi sa una sa chapter 15 at sa mga huling talata. Okay, basahin nga po natin. Sabi dito, ito ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Verse 28 ng chapter 15. Ngunit sa pagdating ng tagapagtanggol, yung helper, ang spirit ng katotohanan na susuguin ko mula sa Ama, magpapatuo siya tungkol sa akin at magpapatuo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Verse 16. Chapter 16 verse 1, sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. So in advance uli ng Panginoon, okay? Makakaranas talaga tayo ng persecution. Pero in-assure niya ang helper, the Holy Spirit, na siyang tutulong sa atin, gagayad sa atin to overcome yung difficulties ng mundong ito. Sabi ganun, para hindi kayo mawala sa pananampalataya niyo. Amen? Okay? That's the reason why maraming mga Kristiyano na nag-a-apply before, makikita natin, nawawala. Bakit? Nakakalimutan yung helper. Nawawala ng panahon sa helper. Malinaw yung sinasabi ng Bible eh. Kaya may Holy Spirit para hindi tayo mawala sa ating pananampalataya. Okay? Hello? And next, sabi dito, verse 4b hanggang 15. Pero hindi natin babasahin ng chapter 16. Ano po yung makikita natin dito? Yung helper na tagapagtanggol natin, the work of the Holy Spirit, makikita natin ito na talagang hindi niya tayo iiwan, pababayaan na. That is the key. This is not a secret. Kasi sinabi, pero ito yung susi para makapanatili tayo sa ating pananampalataya. Continue to dwell in the presence of the Holy Spirit. Anong man sitwasyon, mayroon tayo. Okay? So in chapter 17, nakikita natin dito, yun po natin in chapter 17. Sabi nga ron, idinilangin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Yun yung title. From verse 1. Okay? Verse 1 to 8, kung babasahin natin, panalangin ng Panginoon to. Prayer for Himself. And in verse 9 to 19, it is prayer for the disciple. Pero tingnan po natin. In verse 20 to 26, ito po yung prayer niya doon sa naging resulta ng pagsunod ng mga disciple. Basahin po natin, tayo na po ito. Ito po yung tayo na, ito yung prayer ng Panginoon. Chapter 17 ng John, verse 20. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Yung sila na tinutukoy dito is the disciple. Okay? Idinadalangin ko pati ang mga mananalig. Look at the word. Mananalig. Ibig sabihin future. Ito yung magiging resulta o bunga ng pagsunod ng mga disciple. Binalangin niya yung mga disciple at ipinalangin niya ng advance yung magiging bunga, yung mananalig at kasama tayo doon sa ipinalangin ng Panginoon. Basahin po natin, sabi gano'n, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa paghayag ng aking mga tagasunod. Amen? Yung mga naging bunga ng mga disciple, which is kasama tayo doon, idinalangin na ng Panginoon nung nandito pa siya sa lupa. Verse 21, Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. So makikita natin dito na ang pinanalangin ng Panginoon sa mga disciple at sa mga sumunod is unity. Para daw makita ng mga tao sa sanlibutan na siya at tayo ay galing sa Ama. Without unity,
Mga kapatid, hindi natin maipapakita na talagang tayo ay tunay na alagad ni Kristo. Ayun. Napakahalaga. Kaya mahalaga yung pagmamahalan sa bawat isa. Kasi kung meron tayong love sa bawat isa, kahit na ayaw mo ng ugali, tignan mo nga yung katabi mo. Yan, may mga nagtuturo. Alam mo ba, pagka nagturo tayo, mas marami nakatulong sa atin. Amen? Di po ba? Kung andun talaga, ang galing ni Lord eh. Yun naman talaga ang susi eh. Pag-ibig sa bawat isa. And that kind of love is agape love. Para magkaroon ng totoong pagkakaisa. Hindi mo na igigiit yung gusto mo eh. Hindi mo na ipipilit na mas maganda yung plano ko't naiisip ko. Mas maganda yung panukala ko kaysa sa pastora ko. Kaya maraming umaalis eh. Kasi mas maganda yung plano nila kaysa sa pastor nila. Mas magaling sila kaysa sa pastor nila. Hello? Pero kung may pag-ibig, yung kagalingan mo, isusuporta mo. Ano? Yung kagalingan mo, nasa tingin mo, mas maganda kaysa sa pastora mo. Wow! Na-materialize yan with submission to the authority. Amen? At least yun. And lastly, mga kapatid, tignan natin, tinignan natin yung chapter 14, yung promise of the Holy Spirit. Chapter 15, na kinakailangan, stay connected. Chapter 16, pinaunawa na talagang mahihirapan tayo. And chapter 17, pinag-pray tayo ng Panginoon. And in chapter 18, sabi nito, ito na yung inares ang ating Panginoon. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon para matalo. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoon para mapariwara. Maliwanag ang salita ng Panginoon. Sinagrado niya that you are really a more than conqueror. Hello? Kaya mga kapatid, ito po yung challenge sa atin. As we continue, number one, sa relasyon sa Panginoon. Pangalawa, how we apply that kind of relationship that we receive from God. And that is to the help of the Holy Spirit. Sa kinakailangan, meron tayong time. Meron tayo laging panahon to dwell in the presence of God. Wag puro aral. Wag puro ministry. Spend time with God. Spend time with the Holy Spirit. Kausapin natin ang Holy Spirit. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon. Last word po na gusto pong iwan sa bawat isa. Obey and wait. Mga kapatid, ang power mula sa langit, power from above. Spiritual works needs Holy Spirit power, not just human talent. Litin ko po. Hindi lamang po human talent sa kailangan natin. Kailangan po natin ng power from above. And that is the power of the Holy Spirit. So mga kapatid, we are more than conquerors. We need to walk dun sa design sa atin ng ating Panginoon. Praise be the name of the Lord. And to God be the glory. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ni Pastora Maricar. Palakpakan po natin.